1983. Pero ngayong araw po, ibang kwento naman ang gusto ko pong ibahagi sa inyo. Meron po ba ditong mga introverted? Meron po ba dito mga introverted? Baka napansin niyo po na maliban lang kay Lolo Ninoy at sa isang tita ko, ang buong angkan ko po ay introverted. Ganon din po ako, ewan ko lang kung halata ngayon. Bakit po kami ganito? Hindi naman po ako psychologist, pero hula ko po na may kinalaman ito sa pinagdaanan ng mom ko at ng mga kapatid niya. Tuwing pumupunta sila sa mga kasal, gimmick o iba pa, nilalayasan sila ng mga kaibigan nila at mga mag-anak nila. Parang ketongin ang turing sa kanila, kaya po siguro mas ginusto nilang maging mag-isa at namana naming magpinsan ang ugaling ito. Baka ganito rin po ang ibang mga introverted sa inyo. Madalas pong nakakwento yung mga atrocities ng diktadurang Marcos at lalo pong dapat ikwento ang mga yon. Pero hindi rin po dapat palampasin yung mga maliliit at patagong sugat na dinulot ng pananakot ng diktadora dahil ito ang epekto ng kanilang paghahati-hati ng taong bayang nais nilang paghari-harian. Sa kasalukuyang panahon, iba ang taktika nila pero pareho ang estratehiya. Pinapapili raw tayo ang katiwalian at kasinungalingan ng mga Marcos o ang karahasan at patayan ng mga Duterte. Meron ba tayong mapipili sa dalawang yan? Kaya po tayo nagkakaisa ngayon at sa ating pagkakaisa, binibigo natin ang masamang balakin ng mga abusado. Bagamat iba-iba ang ating pinanggagalingan, iba-iba ang ating politika, iba-iba ang ating kulay. Ngayon, pare-pareho ang ating panawagan. Marcos, singilin! Sara litisin! Nang sa gayon ay isinasabuhay natin ang diwa ng people power. Speaking of iba-ibang politika, ang susunod po nating tagapagsalita ay mas madalas ko po sigurong katunggali kaysa kasama, pero nagkakaisa pala kami sa aming paghanga kay Lolo Ninoy at ngayon po sa ating paninindigan laban sa diktadurang Marcos, sa administrasyong Marcos at sa paksyong Duterte. Narito po si Congressman Teddy Casino. Muntik ko nang sabihin. Magandang hapon po sa inyong lahat. Happy 39th anniversary ng People Power. Pagbati lalo na sa ating mga kabataan. Nasaan ang mga kabataan? Sino sa inyo ang wala pa dito noong 1986? Ayun, mas maraming kabataan. Sino ang mga veterano ng People Power? Ako po, noong 1986, ako po ay 17 years old lang. Fresh na fresh. Estudyante po dyan sa Lasal Green Hills. Nasa ng mga taga Lasal? Animo? Kaya 3 araw po akong nakababad dito sa EDSA. February 22 hanggang 23 hanggang 25. At tandang-tanda ko pa, February 24 ng gabi. Nandun kami sa kanto ng Ortigas at EDSA. As usual, nagmimiro, naglalakad-lakad, tumitingin sa mga tao. At naisip namin, humiga sa pinaka-intersection ng Ortigas at EDSA. At nakatingala kami sa between dahil nung time na yon wala pang mga building, wala pang Robinsons, wala pang OWA. Ang meron lang yung tropical hut doon sa isang kanto. At habang nakatingin kami sa mga between, sabi namin sa isa't isa, hindi na ito mauulit. Ganito pala ang feeling na maging bahagi ng kasaysayan. The next day, umalis na ang mga Marcos sa Malacanang. Pero 15 years later, napunta na naman ako sa EDSA
nasa taas naman ako ng EDSA Shrine at nananawagan na patalsikin ang isang korap at abusadong Pangulo. Sabi ko, ano ba yan? Nakakadalawang EDSA na ako. At ngayong araw, nandito na naman tayo. Kaya nyo pa ba isa pa? Kasi parang hindi ko alam, parang wala namang masyadong nagbago, baka kailangan pa ng isa. Pero mga kasama, 3 aral po kaugnay ng mga EDSAng naganap. Unang-una, ang EDSA ay hindi nagtatapos. Ang laban natin hindi nagtatapos. Hindi lang ito nagsimula noong February 22, natapos ng February 25. Nagsimula po ang paglaban even before nagdeklara si Marcos ng martial law. Nagsimula po ang tradisyon ng pakikibaka, panahon pa ng ating mga ninuno, Jose Rizal, Andres Bonifacio, hanggang sa kasalukuyan, ito ang tradisyon ng ating pakikibaka. Pangalawa, ang EDSA po ay nag-aanyo ng maraming forma at anyo. Ang pakikibaka ay maraming forma at anyo. Nandyan yung mapayapa at legal na pakikibaka katulad ng EDSA, paglahok sa eleksyon, ang mga pagkilos at rally. Nandyan din ang mga armado, ang mga revolusyonaryong pakikibaka na lumaban sa mga Marcos at hanggang sa ngayon ay nagpapatuloy. Ang mga kombinasyon na ito po ang naglulawal ng pagbabago. Kailangan ho natin ipagpatuloy ang laban dahil sa ngayon, sabi ko nga, halos walang nagbago, lumala pa nga. Ang problema natin ngayon, itong mga political dynasties. Hindi na lang pang